Good morning mga igan! Good morning UH Barkada! Good morning UH Barkada! Ang mga hirit niya ang unang bumubungad sa ating umaga. Narito po ang dapat yung abangan sa unang ratsyada ng mga balita. Sa paghahatid ng balita, siya rin ang ating saksi hanggang gabi. Sama-sama tayo magiging saksi! Walang iba kundi ang batikang host, Walang takot na ipaglalaban ng buhay at kaligtasan. Hindi ka biktima. Maging alisto! broadcaster, Namuo naman isang low pressure area sa silangan ng Mindanao. ang iga ng bayan, Mga igan! Mga igan! Magandang umaga mga igan! si Arnold Clavio. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio. Sa likod ng kamera, sa kanyang mga social media post, kita ang kanyang kakulitan. Ano nangyari sa'yo, Ate Su? At ibinabahagi rin ang pagkakaroon niya ng active lifestyle. Kaya marami ang nagulat nung ang isinare kamakailan ni Igan online. Seryosong bagay, ibinahagi niya na siya'y na-stroke. Habang nasa biyahe, nakaramdam ako ng matinding pamamanhid sa kanang braso at binti. Sabi ko, itigil ako sa unang ospital na makikita ko. After ilang test, lumitaw na ang blood pressure ko ay nasa 220/120 at ang blood sugar ko ay umabot ng 270. Inirekomenda na isailalim ako sa CT scan. Doon nakita na ako ay nagkaroon ng hemorrhagic stroke. Sa isang bansang mataas ang kaso ng mga nai-stroke, pakinggan ang nangyari kay Igan Arnold Clavio. Nitong Huwebes, pagkatapos ng isa sa kanyang therapy sessions, binisita't kinamusta ko si Igan. Hirap pa rin siyang gumalaw. Hindi rin niya maiapak ng matagal ang kanyang kanang paa. Kaya may gamit siyang wheelchair at tungkod sa aming interview. Hindi, asan yung tungkod ko? Si nagdadrive si Ina. Yeah. Okay? Ay, thank you. Ngayon lang mag-gege sa kapuso mo, Jessica, so... Ganito pa, no? Sana hindi kita kinakailangang interviewin tungkol sa sakit, 'di ba? Sana nagkukwentuhan na lang tayo tungkol sa mga mas masayang bagay. Batayin niyo yung tanong ha, kasi nakakatas ang BP ha, baka... Simple lang! Simple lang. Uli interview namin tungkol sa love story mo. Hindi napalabas eh. Sorry, nahampas kita. Hindi, nasa kanan naman. Kaliwa, sige, abusuin mo. Pero... Kasi pag nagkikita ho kami nito, alaskahan ng alaskahan. Gigilty nga po siya dahil yung huli namin picture, sinungayan po ako. Kita niyo, kung hindi ko siya napatawad hanggang ngayon, kung may nangyari sa akin. Hindi na kita susungayan. Ganun ho kami niyan. Karinyo brutal, tough love. Pero kamusta ka na, Igan? Yung dasal na tinanggap ko, yun ang nagpapalakas sa akin. Talagang nakakatuwa. Dineklara kong parang pangalawang buhay ko na to. Hindi ko alam talaga mangyayari sa akin. Pero sabi nga, hinay-hinay, unti-unti, makakabati uli ako ng magandang umaga mga igan. Magandang umaga mga igan! Ano ba nangyari sa'yo? Ano ho ito model of fitness kasi golfer, ang payat. Di ba parang kailan lang nag-post ka pa na extra small na yung Kaya size ng sinuot ko mga t-shirt mo? para inggitin lang kita ang mga Ito, damit extra mo. small. Oo. Anyari, akala ko okay ka. You were on your way to getting healthier. Yes, kasi sabi ko hindi na ako bumabata. Marami din ako na-inspired sa pagpayat ko. Nawala na akong 40 pounds. After losing weight, tas feeling good ka na, akala ko healthy. Hindi ko in-expect na talagang mangmang ako sa ganitong sitwasyon na sana pala naagapan, nabantayan ko siya. Gabi nitong June 11, habang nagmamaneho raw pauwi mula sa isang golf game, si Igan may napansing kakaiba. Bigla na lang lumamig to, right arm ko. Malamig siya na mabigat. Erratic yung drive ko.
Ano to? Sabi ko ganon. Hindi ko na matapakan yung brake and gas. Tumatagos yung paa ko. Sabi ko, hindi ko gusto tong nangyayari. So, text ko si Ina. Naku, iba-ibang letra na yung nasa cellphone. Hindi na makabuo ng Sentence. salita. Oo. Tapos nakita ko yung speedometer ko, parang ang bilis ko, hindi naman ako tumatapak. Yung pala, natatapaan ko siya ng bilis. Kasi wala na rin pakiramdam yung right. Pinipilit kong mag-brake. Bakit ayaw mag-brake? Kailangan ma-brake ko to kasi makakadisgrasya talaga ako. Tapos nakita ko yung lagi kong pinupunta na gasoline station. Huminto ako. Pagbaba ko, Ma'am Jess, hindi na ako makalakad. Ang nginginig na siya. Tapos lutang na siya. So, para makarating ako sa restroom, kapit ako sa pintuan, tapos may mga railings doon, kapit ako, bakal, ganyan. Pero hindi ka pa rin humingi ng tulong, ha? Di pa. Sabi ko, baka pag naihi ko to, may na-release sa katawan ko, mabawasan siya. Nakaihi na ako. Ang next na ginawa ko is tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Tinignan ko, tabingi mukha ko. Kasi ang nasa isip ko, either stroke o heart attack. Sa puntong yon, mas lumala pa raw ang pamamanhid ng kanyang braso't binti. Gayunman, nagawa pa rin niyang magmaneho at isinugod ang sarili sa ospital. Basta tinabi ko lang sa akin ko. Tapos sumenyas lang ako sa gwardiya. Tapos nakita ko yung doktor sa labas. Sabi ko, Dok, patulong po. O, Igan, bakit? Manhid po yung kanang ko. Inasikaso na nila ako para makahiga agad. May tinurok na sa akin dito para makuhanan akong dugo. Tapos ano lang ako, blank stare. Sabi ko, ano itong nangyayari sa akin? Sabi ko, wala naman sanang malala. Maya dumating na yung mga resident nurse tsaka yung doktor sa ER. Sabi niya, Sir, ang BP niyo po is 220 over 120. Ang taas nun, ha? Mataas yun. 220. Nag-stick ang mind ko sa 120 over 80 kasi tuwing magpapacheck ako, yun ang lumilitaw. Kaya tiwala ako na yun ang BP ko. Ito matindi. Ang sugar ko raw is 270. Nagsabay siya. CT scan po namin kayo. Pinakita niya sa akin yung CT scan. Sabi niya, may bleeding po kayo sa utak. Meron po kayong hemorrhagic stroke. Nung narinig ko yung stroke, sabi ko na Ang stroke ay isang seryosong medical condition na nangyayari kapag ang daloy ng dugo sa isang bahagi ng utak nagambala o nabawasan. Dahilan para mawalan ng supply ng oxygen ang ating utak. May iba't ibang rason ang stroke o brain attack, gaya ng mataas na blood pressure, injury sa ulo, pamumuo ng dugo sa utak o blood clot, pagkakaroon ng bara sa mga ugat at pagputok ng mga ugat o maliliit na blood vessels. Karoon siya ng intracerebral hemorrhage. So may pumutok na artery dun sa kanyang utak. Nakadagdag pa raw sa kondisyon niya na mataas ang kanyang blood sugar level. Kasi si Arnold, diabetic din siya, kaya hindi purely effect lang ng stroke, but pwede siya nagkakaroon na ng complication ng diabetes, which is diabetic neuropathy. Kaya nagkakaroon siya ng mga pins and needles sa kanyang mga kamay at paa. Kasi ikaw, nakafocus ka dun sa sugar. Yun ang minumonitor mo dahil diabetic ka. Nakaligtaan mo yung BP mo. Ganun ba yan, Arnold? Ngayon, nung binabasa ko siya, kontrapelo pala yung dalawa, na pag naging diabetic ka, kailangan bantayan mo yung BP mo. blood pressure mo. Hindi ko talaga alam. Kaya ngayon, maintain na yung BP ko. 20 years akong diabetic, ngayon lang ako nag-insulin kasi nakukuha ko naman sa oral na medication. Na blind side ka, Igan. Nakafocus ka sa sugar monitoring mo. Na blind side ka nung tridor na blood pressure pala. Yung muntik nang dumali sa'yo. Kailangan manganib yung buhay mo para malaman at mabantayan. So, pag alis, kinuha yung cellphone ko, Google ako, hemorrhagic stroke. Naku, 2 days to live. Eh, nandun na nun si Ina ko, Ma, ready ka na. Sabi niya, bakit 2 days to live ako? Sino sabi? Google. Kang mag-Google. Worst case scenario na Worst nasa case Google. na. Oo. May mga stages pala yan. That time, parang niready ko na yung sarili ko. Si Igan, mapalad daw na ang nangyari sa kanyang stroke, hindi malala. Tawag niya sa akin, lucky man, kasi out of danger na raw ako. Rehabilitation na lang. Yun ang milagro. Oo, talaga. Pero alam mo, nung time na yun, alam mo, Ma'am Jess, hindi ko siya naisip. Kasi nakapokus ako makarating sa ospital. Pero nung nagsisingit na sinuwerte ka na, niligtas ka, agad pumasok sa isip ko, naku, totoong may himala ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan.
Lucky for Arnold, no, yung naging hemorrhage niya maliit lang, no? So it's a small part dun sa left side ng kanyang thalamus. Effect nito usually on the other side, sa contralateral. Yung right side niyang affected. May konting weakness, meron siyang numbness, saka balance, instability. Galing yung ginawa ni Arnold, no? Presence of mind, pumunta na siya kaagad sa nearest hospital. Pag hindi kanya ginawa yon, pwedeng lumaki yung hemorrhage. Usually dyan sa gilid na yan. Ito sir, meron yan. Ang naapektuhan yung movement mo. Yes, mabagal ako ngayong maglakad, kaya may suporta ako. Pati paghawak pala nito, mali ako eh. Kinakanan ko siya kasi sabi ko, ito yung weak point ko, di ba? So sa kanan ko siya ilalagay. Mali. Kasi bibitaw yung weak nga eh. So dapat pala ang hawak ko kaliwa. Yung stronger. Oo, sabi ko, pasensya na, ngayon lang ako umawak nito eh. Ang hawak ko pattern, ngayon iba na, ang dami pang direksyon, no? Buti nagagawa mo pang tawanan yung mga pinagdadaanan sikreto mo. Kasi natural ka namang kumikero eh. It's Ngayon, my way to, para makuha attention. Yan. Mas madaling magpatawa eh. Sa akin, naniniwala ko, pag tumawa ka, nawawala yung mga lason sa katawan mo, nalulusaw. Kaya sabi ko, pagbalik nyo, umanda kayo sa got ko. Si Igan, inobserbahan sa ospital sa loob ng 3 araw. habang nakahiga ka sa hospital bed, wala kang mga pagtatalo sa isip mo. Wala kang may mga nagsa-struggle. Blanco talaga. Paano nangyari to? Dahil, sabi nga sa'yo, hindi ako lasinggero, hindi ako naninigarilyo. Kaya sabi ko, trader, walang pinipili. Kaya, Hindi ka naman stress, di ba? enjoy life nga ako. Nanalo pa nga ako that day. So, ang saya-saya ko. So ano kayang formula? No? Minsan, Saya ko. wala kang, di mo na maisip eh. Formula is to continue to love and forgive. Para mangyari man to biglaan, you're ready. Life is a blessing. Mas lalo kong naramdaman yun. Diba? So, huwag natin sayangin. Gawing worth it yung life na yan. 5 araw bago lusubin ng Abu Sayyaf ang Dos Palmas Resort sa Palawan. Hindi ka pa ba nagkakaroon ng near-death experience in the Wala. past? Wala. Nag-cover ka ng mga Abu Sayyaf, yung mga ganon. Ay, So, wala sa akin. ngayon Hindi ka lang- talaga ako takot sa mga ganun. Pag coverage kasi tayo, trabaho talaga. Kung naman Arnold Glavio, kasama ko si MLF Chairman Nur Miswari. Kailangan maitawid mo yung istorya. Ito lang yung talagang parang, Close call. oo. At makikita sa aking likuran ang isa sa 2 Chinese vessels. Narito ipapakita namin yung standing. Kasi di ba yung buhay natin, Arnold, parang ang bilis lang ng mga pangyayari. Yan, maganda yan. Ang fleeting nung mga ginagawa natin. At saka, Yan, maganda yan. yung kamatayan, sakit, nakikita natin yan sa work natin eh, mayat maya. Lalo na pag may mga pinapakover ng mga sakuna. Gahim lang lamang pagitan ng buhay at kamatayan. Sa oras ng panganib, kaligtasan ng katumbas ang bawat segundo. Dumating sa punto kasi na kontento na ako. Pero kahit pala gaano kaayos ang buhay mo, sa isang iglap, mababago talaga. That is uncertain. Kailangan handa ka. Pero paano ba natin masasabi kung ang ating nararamdaman posibleng simptomas o senyales na pala ng stroke? Meron kaming mnemonic or acronym BFAST. Pag meron yung BFAST na yon, signs ng stroke, kailangan pumunta na kagad sa nearest hospital na kayang gamutin yung mga stroke patients. Letter B, yan yung tinatawag natin na bigla na lang na sumakit ang ulo or mahilo. Tapos yung eye signs, no? Biglang lumabo, nabulag, or nagdoble paningin. F stands for face, facial asymmetry, mangiwi. Ano nangyari sa'yo? Yung A, arm drift, bumabagsak yung kamay. Yung S, speech, sudden speech na difficulty, na nagkaroon ng pagkabulol, or worse, hindi makapagsalita. And letter T, very crucial is time. Sa stroke, very important yung time. Stroke can recur, and nobody knows kung sino yung tatamaan ng another stroke. The more risk factors, the higher the risk for another stroke. Kaya kailangan bawasan ng stress. It can be stress mentally or stress physically. Sumasa ilalim ngayon si Igan sa rehabilitation at therapy. Parang tinuturuan mo uli yung sarili mong gumalaw eh, di ba? Actually, nung Parang nakita kita sa therapy, parang kailan mo uling mag-aral, maglakad. alam mo yung sanggol na nagsisimulang maglakad. Ganun talaga. Nagpakumbaba ako doon na hindi na to yung dati. Na-damage na eh. Pero binigyan naman ako ng pag-asa na maibabalik siya. Depende sa disiplina mo at pagpupursige. So, tuloy lang ako. Tutok na rin daw siya sa kanyang blood pressure at sugar level. So, dapat magpakuha ng BP. Yes, lahat ng may nangangamusta sa akin, hindi matapos yung exchanges namin ng check mo, BP mo. Yun bang bagong advocacy mo, Igan? Oo, mas ligtas ang madalas. Ano yun?
BP. Pa-blood pressure. Hindi makamamatay kung madalas. Kung sasabihin mo, okay, pakiramdam ko, tsaka na lang. Trader eh. Majus, Bakit? Igan, marami na naman mga hybrid yan. Ininom mo na yung maintenance mo. Kainom ko lang Igan, kaya nga Galingan mo, matagal na kailangan galingan mo. Yeah. Nagbago ba perspective mo sa buhay, Arnold? Laki. Dahil sa nangyari? Paano? Malaki. Kasi actually, nung dumating na sa point na parang fulfilled na tayo, successful na tayo sa GMA, di ba? Parang nandun na ako sa puntong, enjoy na lang ako. Kaso nangyari to. So lalo pang nabago. Malaki na itulong nung mga naging disposition ko sa buhay lately, sa health, tsaka dun sa discipline, lalo na yung pananaw mo sa buhay. Alam ba, Ma'am Jess, 3 kaaway ko ang nag-text sa akin para talaga? kamustahin ako. Ang laking bagay nun. Biro mo, akala ko habang buhay na kaming walang communication. So pati na kayo. Sabi ko lang salamat. Yung pagpapatawad, mas magiging madali. Lalo na yung pagmamahal, mas magiging madali. Uunahin mo na kasi iba kaysa yung sarili mo. Siyempre, nangyari na sa'yo, naranasan mo na, ayaw mo namang mapahamak din sila. So, yun yung parang magiging papel ko sa mundong ito. Arnold, sabi mo kasi, ang gusto mong sabihin sa mga tao, na hindi porket okay. Yun ang, Pakipaliwanag mo nga yun. sabi ko, feeling okay does not mean you're okay. Feeling good does not mean you're good. So, listen to your body. Yun yung ginawa ko Kasi akala ko okay ako talaga. Hindi ko alam na, Diyos ko. Dahil ilang linggong magpapahinga sa kanyang mga programa at namimiss na si Igan ng kanyang mga katrabaho, nagpaabot sila ng mensahe sa kanya. Tayo inabutan dito Wala akong ibang kaibigan na nakita ko yung tibay ng loob, kundi si Igan. Kaya mo lampasan ito, Igan. It's all in the mind. Malakas ka lang, ha? Sabi ko sa kanya, maglilinom pa ako sa kasal ng anak niya. We miss you here. Kailan? Kita mo, Next. plastic, di ba? Nagbago mukha after nung mensahe. Diba? Hi, Igan! Hi, Susan. At sana makabalik ka na. I hope to see you soon. Makasama ka namin sa unang hirit. Sino ang baliw? Marami akong kilala. Hi, partner! Naku, miss na kita sa ating programa sa one-on-one, walang personalan. Sabi ko nga sa iyo lagi. Alam mo to, siya nakakuha ng neuro ko, Dr. Dairit. Akala ko personal friend nila. Siya pala tumawag dito para maghanap ng neuro. Love you, partner. Ingat ka lagi. Ninong Igan! Hanakin ko pa sa kasal. This is Morning Sunshine. Kamusta ka na po? I hope you're doing well. Namimiss na talaga namin yung mga libre mong kape. Wala na. Bawal na kape. Hindi kompleto ang unang hirit kapag wala ka. So, magpagaling ka na dyan, palakas ka lalo. And we are praying for you, Ninong. ID. Saan pa ba, diba, Daddy Igan? Sa kaba na ugbo, agad kami sumugod. Sugod! I hope to see you soon. Get well soon and God bless you. Hey, Uy, thank you. At, buti pumayag yung mga yan nang walang bayad. paggising mo sa umaga, anong tingin mo sa buhay mo ngayon? Ay, sarap. Masarap talaga. Binigyan nila akong panibagong buhay. Ano ba naman yung panibagong araw? Thy will be done. Wala na akong mahihiling. Kaya kung ano man yung mangyari, handa na rin ako. Hindi ka nagtanong at ever na, bakit po ako? Kasi yung usual na naririnig Sa natin Panginoon? sa mga kwento, di ba? Yung mga dumadaan sa ganyan na, wala. Wala, binuhay nga niya ako So, mas accepting ka. Oo, mas ang tanong ko pa hindi yung ba't ako ang tanong ko pa ano pang gagawin ko for your glory? Isinasabi nila doktor na ingat ka sa second attack. Siyempre, nandun tayo sa pag-iingat. Pero kung sakali mang panibagong pagsubok yun, pasalamat pa rin ako sa blessings na naidulot nun. At least naranasan ko yung pag-ibig niya nung nanganganib ako. Hindi niya talaga ako pinabayaan. Binong makasalanan ako, tas sa oras ng kagipitan, nandun pa rin siya. Walang tanong, niyakap ka, niligtas ka. Wala na akong hilingin, okay na ako dun. Praise God. Talagang papuri sa Kanya. Congratulations. Walang ibang may dahilan ito siya. Sa panibago mong buhay, Arnold. Yes, yes. Ang stroke, walang pinipili. Kaya ingatan natin ang ating kalusugan para sa ating pamilya
sa ating mga minamahal. Magandang umaga mga Igan! At sa ating mga Igan. Thank you. Thank you, Ma'am Thank Jel. you, Ako thank ngayon you, ko na thank nayakap to. Ano ba to? Puro first. Oo, thank you.